Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan na ito. Naku, naglabas na po ng official announcement ang Iglesia ni Cristo tungkol po sa isasagawang rally. Nitong nakaraang linggo kasi kung ano-anong impormasyon yung lumalaganap sa social media tungkol po dito sa isasagawang napakalaking kilusan ng INC. Ano po bagay na hindi muna natin binigyan ng pansin at finiture dito sa ating mga content. Kasi nga hindi pa naman yun official na announcement ang INC. Mas maganda po kasi manggaling po sa official announcement mismo ng INC yung mga impormasyon para hindi po tayo naliligaw ng anumang fake news. O na nga po naglabas na po ng official announcement ang Iglesia ni Cristo. Opo ay babasahin ko po mula po sa INC News and Updates. Isa po sa mga official page ng INC. Mag-follow and mag-subscribe po pala kayo dyan sa INC News and Updates ha. Kung hindi pa po kayo nakakolo para talagang updated po kayo sa mga balita po tungkol sa INC. Dyan yung makikita yung mga paglingap, yung mga pagtulong ng INC na ginagawa po nila. Kasi may nabasa po ako bakit daw uunahin pa rally kesa yung mga pagtulong sa mga kababayan natin sa iba't ibang dako na nasalanta nga po ng mga kalamidad. Ang totoo po, hindi nyo pa po sinasabi yan. Marami nang natulungan na po Sila po ang unang rumisponde. At dyan po makikita at mapapanood ninyo mismo yung mga pagtulong po ng INC dyan sa INC News and Updates po. Opo, babasahin ko na po Iglesia ni Cristo to hold rally for transparency and a better democracy. The Iglesia ni Cristo will gather for a rally for transparency and a better democracy on November 16th to 18th, 2025. It has been over 100 days, yet no one has been held accountable, and the call for truth, fairness, and justice grows stronger. This peaceful movement represents every Filipino who believes that genuine democracy can only thrive when leaders are transparent and prioritize the nation and its citizens. Together, we rally not for division, but for the sake of our nation's future. Ayan ha. Yan po ang official na announcement ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang official din na kanilang layunin, ba't sila magsasagawa ng rally. Wala pong iba kundi para sa transparency at democracy. Kaya wag po tayong magpapaniwala sa mga vlogger, sa mga trolls na kung ano-ano na namang teorya, konklusyon ang sasabihin nila na keso yan daw ay political rally. Pambihira hindi na natuto nung National Rally for Peace ba? Nung National Rally for Peace, nung nag-rally ang Iglesia ni Cristo, ganyan din ang ginawa ng mga trolls Questo political rally daw o matapos ang ilang buwan, nakita nila ang pinagsisigawan ng Iglesia ni Cristo na huwag na po kayong magbangayan, unahin ninyo ang taong bayan dahil mas maraming problema. Bakalipas ng ilang buwan nang mag-rally ang Iglesia ni Cristo noong Enero 13, lumantad ang napakalaking problema sa bansa natin tungkol sa flood control. Tapos ngayon na magrarally na naman ang Iglesia ni Cristo para nga po sa transparency at democracy. Pipilitin nyo pa rin mga trolls at mga kritiko na political pa rin ito. Mahiya naman po kayo sa balat ninyo Wala na nga kayong naiaambag kundi puro kayo kasiraan Ganito pa gagawin ninyo sa mga tumitindig para sa demokrasya. Ay bueno, iwan po natin yan mga kababayan Alam nyo kasi ang Iglesia ni Cristo po talagang, meron po silang official statement po mula po sa tagapamahalang pangkalatan ang kapatid na Eduardo Manalo na kanila pong ipinaabot o ipinasabi po sa pamamagitan po ni Kajus Edwin Zabala, ang spokesperson po ng Iglesia ni Cristo. Ay teka, disclaimer po pala muna ha. Kami po wala po kaming nire-represent. Kumbaga yung mga sinasabi po namin dito hindi po nagre-reflect sa anumang religious organization, sa anumang institusyon. Ito po ay pansarili po naming perspektibo pananaw. Hindi po ito official na stand ng kung sino mang relihiyon or organization kundi ito po ay sarili naming channel. Ito yung tinig ng karunungan. Kaya ang maririnig nyo dito pawang mga opinyon sa loobin pananaw po namin sa channel po na ito dito po tayo tutungo. Kasi ang sabi po nila dito sa post, it has been over 100 days, yet no one has been held accountable. Ano po ba yung naging opisyal na pahayag
ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo tungkol po dyan sa nagiging issue nga po ng flood control projects anomaly at yung tila nalilihis na direksyon ng investigasyon? Yan po muna ang una nating panoorin mga kababayan. Makikita niyo po sa screen o po, payagan po ninyo na basahin ko na yan. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahal ng pangkalahatan, kapatid na Eduardo Firmtiro Manalo. Opo, pahayag na ang Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Yan. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid. Naku, sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos opo na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Yan ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking iskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon yan at ang mga pag-aaway, pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Opo, tama po. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totoohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Opo, tama po. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Naku po, ito ay para mailapat ang katarungan at hariway upang hindi natularan pa ng iba. Subalit hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado. Naku, ayan na, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Naku po. Gayon din hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Naku yan. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Naku. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Tama po. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Tama po. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo Firmtiro Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Ayon, nako, narinig po ninyo mga kababayan, yan po ang pinakalayunin ng isasagawa pong rally ng Iglesia ni Cristo para po sa transparency at para sa demokrasya. Kagaya nga po nung official announcement po nila sa INC News and Updates, mahigit 100 araw na po nang magsimulang mag-imbestiga po ang gobyerno tungkol po dyan sa flood control projects anomaly. Pero ano pong nangyari? Walang mapapanagot. Wala na ngang mapapanagot. Abay, ang gusto pang ipatanggap sa mamamayang Pilipino ng mga nag-iimbestiga Keso yung most guilty raw DPW official, yung mga contractors gaya ng mga Diskaya, pero yung mga politiko na binanggit ng mga yon, hindi po nila yun sinasabi na talagang dapat mapapanagot. Hanggang ano lang sila, hanggang balita lang sila na iimbitahan na si Zaldico, iimbitahan na si Romald, o pambihira, yan ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Kaya huwag na ninyong bigyan ng ibang pangkulay mga trolls. Hindi po pamumulitika, yan ang totoo. Ang Iglesia ni Cristo nga po yan pa ang isa sa mga pangunahing nagpapasakop sa pamahalaan. Kasi alam naman natin ang ENC talagang walang ibang sinasanggunian pagdating sa paniniwala sa pananampalataya at sa kung anong uring pamumuhay ung araw-araw nilang isa sa buhay. No, wala pong iba kundi ang Biblia at sa Biblia po gaya na rin ng mga binabasa po ng mga ministro nila, talagang kailangang magpasakop sa pamahalaan. Ano kailangan magpasakop sa gobyerno? Nasa Biblia po yun Pero yun po yung dahilan kaya natin nasasabi na ang Iglesia ni Cristo hindi para magpabagsak ng gobyerno, hindi para magpabagsak ng pamahalaan, hindi po sila doon.
Ang totoo against po sila doon kasi nga gusto nilang magpasakop sa pamahalaan. But it doesn't mean po na kumbaga mangingimi na lang, magbubulag-bulagan na lang, tatahimik na lang sa nakikitang anomalya, sa nakikitang katiwalian at korupsyon. Alam nyo ang Iglesia ni Cristo hindi nakataka-taka bakit kumikilos kapag may nakikita silang katiwalian. Ang totoo sa kanila sa hanay pa lang po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, may tinatawag po na pagtitiwalag. Kahit sino ka pa, kahit ano pang posisyon mo, kahit gaano ka pa kumbaga kataas dyan bilang opisyal, pag nakagawa ka ng mali, ng katiwalian, talagang laglag ka, hindi ka kukunintihin. Talagang yung moral, integrity po ng Iglesia ni Cristo matatag ba? Kaya hindi tayo dapat magtaka bakit pagdating sa gobyerno, gusto na gusto nilang bumosis, gusto nilang magpahayag ng kanilang mensahe sa gobyerno na solusyonan nyo naman po itong katiwalian na nangyayari ngayon. Kasi ang totoo, hindi lang naman po Iglesia ni Cristo ang sumisigaw ng hustisya at demokrasya kundi ang milyon-milyong mga Pilipino na kung saan doon sa mga Pilipino na yon, sa milyon-milyong mamamaya na yon, malamang sa malamang marami din doon Iglesia ni Kristo o pagka bumabagyo sa Pilipinas, kapag ba bumabahayon bang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, hindi po sila naaapektuhan din po. Binabaha din po sila. Nakakaranas din po sila ng kagipitan, ng kabigatan ng buhay kapag may mga kalamidad. O tapos ipapalabas ng ibang trolls na wala raw karapatan ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na mag-rally. Bakit? Sino kayo para sabihin yon? 'Di ba? Kayo ang nag-aalis ng karapatan sa sarili ninyong mamamayan para bumoses? Ano kayo lang ang pwedeng bumoses sa bansang ito? Inyo lang ang Pilipinas. Ang bihira naman kayo. O, alam nyo mga kababayan, meron akong naaalala Or panoorin po muna natin ito Talagang nakakapanindig balahibo po ito. Ano itong papanood ko sa inyo. Makikita nyo po sa screen, talagang kikilabutan po kayo. Ito, galing din po ito sa official page po Kung hindi kami nagkakamali, INC News and Updates po ang nag-post nito. Ito po. Ayan po yan. May Bible verse po silang kinote, no? Ayan. Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Naku po, tuloy po natin. Kita nyo yon? Pinakita yung mga pera yung mga pera po na yun yung mga pera ng flood control projects na itinatambak po sa warehouse or sa silid, Tapos biglang may Bible verse po ulit Ito, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito. Ayun, meron po pala silang basihan sa paglalantad po. Kaya po pala sila humihingi ng transparency kasi kailangan talagang malantad yung mga dapat na managot sa katiwalian po na ito. Ika nga huwag kayong gagawa o makikibahagi sa gawa ng kadiliman. Kaya ito bumoboses po pala ang Iglesia ni Cristo kasi gusto nilang mailantad yung dapat na managot. Tuloy po natin yan mga flood control mga pagbahao. Ayon, National Rally for Peace, nakakilabot Rally for Transparency and a Better Democracy. November 16 to 18, 2025. Ayon. Nako, nakakakilabot, nakita yung yung kumbaga yung short clip ng National Rally for Peace na milyon-milyon po ang dumalo sa iba't ibang panig ng bansa. Nung una talagang ang pinagsisigawan nila nung National Rally for Peace nung January 13, huwag kayong magbangayan yung mga namiminuno, mga leader, huwag kayong magbangayan. Huwag kayong mag-away-away. Unahin ninyo ang bayan. Unahin ninyo ang sambayan ng Pilipino. Unahin ninyo ang problema. Kaya sasabihin ng mga trolls nung una, political daw yon, pagkatapos ng National Rally for Peace, ayun umusbong yung napakalaking problema na dapat palang aksyonan ng gobyerno. Tapos ngayon, nakikilos ulit ang Iglesia ni Cristo. Political na naman, ang bihira, na nadala ang mga trolls na ito. Ito meron po ako kasing naalala na isang bahagi pahayag ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Opo, si Ka Arnel Tumanan po. Meron po siyang binasa sa Biblia, tapos ipiniliwanag niya po na gusto kong bigyan ng diin sa inyo Gusto kong ipapansin sa inyo na talagang nangyari po ito matapos isagawa itong National Rally for Peace. O makikita niyo po sa screen mga kababayan.
Panoorin po natin ito. Panginoong Diyos, yung sama-sama na nagkakaisa para sa mabuting layunin. Yan eh. Paano kung watak-watak? Or ito yan? Paano kung hindi magkasundo? Naku, sino kaya yan? Paano kung kampi-kampi? Ba yan ang nangyayari sa Biblia? Sa Diyos ba yon? Nako, tama kayo pero babasahin ko sa Biblia. Alam agad ng mga miyembro ano ito po ang nakasulat. Hindi po suggestion pagkabahabahagi 31 hanggang 16. Opo. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na panilibugo, yan ang opo, pagkakampi-kampi sa inyong puso. Naku, Biblia na yan na. Huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas po kundi ang nauul sa lupa sa laman. Naku sa diablo, naku po. Kapag po pala nagkakabahabahagi abay sa diablo po pala, hindi po nakakabuti yun eh. Ano bang nakikita natin sa mga namiminuno? Kaya sila pinapayuhan po eh. Huwag na kayong magbangayan. Huwag na po kayong mag-away-away. Huwag na po kayo kampiha-kampihan partisan. Kasi hindi po mabuti yan eh. Hindi po yan kinalulugdan ng Diyos. Kapag ka po hindi kinalugdan ng Diyos, yan eh, kumbaga hindi natutuwa eh. Sasama ba naman ang Diyos sa inyo? Ba yun pala sa diablo po pala yun? Naku, nakakapanginig ito, sapagkat kung saan may mayroong panlilibugho. At pagkakambi-kambi ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away. Opo, hindi magkasundo sa Diyos baon. Hindi po, ang sabi ng Bible, huwag niyong ipagyabang yan. Yan pagmapuri. Opo, huwag niyong ipagmapuri. Yang ganyan hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa diablo. Naku mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa diablo? Hindi po. Hindi po. Magkaisa tayo yung ayaw eh, bahala na sila kung sa gusto. Tama. Sila na doon, sila na lang yon. Ang sabi pa ni Apostol Santiago, pagka hindi makaisa, watak-watak. Kampi-kampi bahagi ang sabi po ng Biblia, naroon ng kaguluhan. O hindi ba nagkakagulo sila naku totoo at nandoon ang lahat ng gawang masama? Bayan ang nangyari mga kababayan yan, ang nangyari naman talaga nung dahil sa pagkakampi-kampi nila, dahil sa pagkakabahabahagi nila, nalantad ang iba't ibang uri ng masama dito sa Pilipinas. Flood control projects anomaly. Ang totoo, hindi lang sa flood control eh. Yung mga classroom na 22 lang ata yung nagawa out of 1,000 na mahigit 1,000 proyekto or plano, 22 lang ang nagawa. Yung mga highway na substandard na gumuho, dinaanan lang ng truck ba? Yung mga pagbaha, yung kriminalidad, yung mga kalamidad, or, di ba? Puro negatibong pangyayari yan. Puro kasamaan niyang mga yan. Tama po pala yung sinabi ng Biblia. Kapag ka may pagkakampi-kampi, nandun lahat ng gawang masama. Kaya hindi katakataka ang Pilipinas, talagang binatbat ng samutaring kasamaan na nadadamay yung mga mamamayang Pilipino dito, tapos hindi pa rin kayo makikinig sa iglesia ni Kristo dito sa panawagan po na ito. Abay, kilabutan naman kayo po ba? Kilabutan naman kayo, nakakainig nga ng laman kapag ka nalaman mong sa diablo ka eh. Nakakatakot eh. Kapag ka nalaman mong kay Satanas ka mapupunta, hindi ka pala sa Diyos. Kaya huwag kayong magtataka. Bakit ang Iglesia ni Kristo, ang mamamayang Pilipino, lalabas na naman sa kalsada sa November 16, 1718? Hindi po tayo lalabas sa kalsada kung umiiral ang katarungan, kung mayroong hustisya at demokrasya. Wala tayo sa kalsada kung nabibigyan ng katarungan ang mamamayang Pilipino, ang milyon-milyong mga Pilipino na nadawit na apektuhan ng napakatitinding kalamidad na sana kung ginawa lang ng gobyerno yung kanilang pinakamandato, yung pinakalayunin po nila, lalo na sa budget ng bayan, sana hindi ganito katindi. Kahit pasabihin mong may mga bagyo, may mga kalamidad, kung meron namang tama ang aktuasyon, mga proyekto na sana ay magsasanggalang sa mamamayang Pilipino. May mamamatay ba daan? Meron bang maaapektuhan libo-libo? Meron bang maghihirap na milyong-milyong mga Pilipino? Wala sana. Kung meron mang epekto, gasino lang, tolerable lang sana. Kaso dahil sa talamak ang pagkakabahabahagi sa Pilipinas, talamak din yung nangyaring kasamaan dito sa ating bansa. Kaya mga kababayan, hinihikayat ko na kayong personal. Magtungo po tayo doon sa dako kung saan isasagawa yung Rally for Transparency and a Better Democracy sa Nobyembre 16, 17 at 18. Kung kami nagkakamali,
Ito po ay isasagawa sa Quirino Grandstand. Magkita-kita po tayo doon. Yung mga ayaw, yung mga trolls na imbes na sumama at makipagkaisa, sinisiraan pa ang iglesia. At yung mga sasama diyan, hayaan na nga natin sila. Sabi nga ng ministro, doon na sila. Hayaan na natin sila doon. Gusto nila pagkakabahabahagi o diyan kayo sa diayablo. Basta kami dito nagkakaisa. Ganun lang kadali po yun eh. Magkita-kita tayo mga kababayan. Mag-akwentuhan tayo. Makikisalamuha tayo sa isa't isa. Magtian po tayo ng baon numero. Yung mga ulam natin ihanda na. Yung mga matagal mapanis gaya ng adobo ihanda nyo na po yan. 3 araw po yan, mga kababayan magbaon ng tent. Yung mga dapat na magbaon ng tent, ng payong, ng tubig, ng extra shirts, ng deodorant, ng tawas, para kahit papaano hygienic pa rin po tayo. Yung mga nakapag-book matulog din po kayo kung kinakailangan, lalo na kung medyo hindi po kayo sanay sa mga ganong kahabang pagkilos. Magkita-kita po tayo dyan at huwag po nating kakalimutang idalangin na papagtagumpayin ng Diyos ang mamamayang Pilipino, makamit ang katarungan at ang hustisya para sa ating bayan hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam,